Matapos ang isa sa pinakamatinding laban na muntik ng kumitil sa buhay ng ating bida. At kung hindi lang dahil sa biglaang pagdating ni Ceres Vretra na tila may sariling hidden agenda, maaaring doon nagtapos ang lahat para kay Arthur. Kaya dahil dito, opisyal ngang hiniling ni Arthur na pansamantalang alisin ang sarili niya sa gitna ng digmaan upang mas lalo pang hasain ang kanyang lakas bilang isa sa pinakamahalagang general sa labanang ito. Ngunit hindi simpleng training ang tatahakin niya dito mga lods. Dahil nag-request mismo si Arthur ng 4 na makapangyarihang conjurer na may kakaibang affinity upang tuluyang lampasan ang limitasyon ng kanyang sariling kapangyarihan. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito sa isang agarang pagpupulong ng mga konseho kasama ang mga lances upang pag-usapan ang naging laban ni Arthur laban sa retainer na si Otto. Pati na rin ang laban ni Lance Aya kontra kay Lance Alfred matapos itong pagtaksilan ang kanilang panig. Sinabi ni Arthur na hindi niya na isinama ang tungkol sa katotohanang tinalo si Otto ng isang site na si Ceres Vretra. Ngunit sinabi niya sa konseho ang lahat ng nalalaman niya. Pinatitigil siya tuwing may kailangan silang linawin o kung gusto pa nilang mas detalyadong paliwanag. At doon naging malinaw sa kanya na may ilan sa mga konseho na nagdududa sa kwento niya. Seryosong napatanong si King Blaine kung paano daw niya nagawang talunin ng hindi lang isa kundi 2 retainer. Gayong hindi pa naman siya umabot sa White Core. Samantalang kahit ang isang bihasang lance ay napatay na bago pa man nagsimula ang digmaan. Napatagon si Varian sa sinabi ni King Blaine na si Arthur ay isa ring lance at ang titulong yon ay hindi lamang pangpakitang tao. Nilinaw ni King Blaine na gusto lang naman niyang malaman kung paano nito nagawang magtagumpay dahil saka lamang yon mas may hahanda nila ang ibang lance para sa susunod na laban sa mga retainer at site. At nagkatinginan nga itong si Arthur at King Blaine na parabang duda talaga ang hari ng sapin sa kakayahan ng ating bida. Napabuntong hininga si Arthur na napasabing may punto ang hari. Ipinaliwanag niya na ang unang retainer na nakalaban niya ay hindi kasing lakas ni Otto. At kahit ganon, nakaligtas pa rin siya kapalit ang pagkabasag ng kanyang espada na gawa mismo ng isang Ashura. Pati na rin kung saan hinila ni Arthur pa itaas ang kanyang sleeves para ipakita ang kanyang buong braso at dito'y gulat na gulat ang lahat sa kanilang nakita nang ipinakita ng ating bida ang kanyang halos full sleeve na scars na talagang nandilat ang mata ni Lance Aya pati ang reyna ng Eleanor na hindi makapaniwala sa tinamong mga sugat ni Arthur sa laban. Habang ibinaba ni Arthur ang kanyang slaves, ipinaliwanag niya na pwede sana siyang patayin ni Otto anytime, kaso mas gusto nito ng isang worthy na laban upang mas ma-excite at masayahan sa pakikipaglaban. Ibinaba ni Otto ang kanyang depensa habang sinusubukan siyang galitin at doon lamang nila nasamantala ang kapabayaan ni Otto at nagawa nilang wasakin ang mga sungay nito. Biglang napatanong si Byron kung paano doon nalaman ni Arthur na ang pagsira ng sungay sa isang Vretra ay makakaapekto sa kakayahan nitong lumaban. Tugon ni Arthur na hindi niya alam. Sa tingin niya, kahit ang mga Ashura ay hindi rin alam yon. Kung alam nila, edi sana sinabi nila. Pero nilinaw ni Arthur na binanggit noon ng yumaong lance na si Alea. Nagalit na galit itong si Otto nang nabasagan ito ng maliit na bahagi ng kanyang sungay. Subalit sinabi ni Byron na kahit na imposible pa rin yun mangyari. Kaya biglang pinigilan ni Lance Varay si Byron sa pagsasalita at sinabing, "Pakiusap Arthur, magpatuloy ka." Sinabi ni Arthur na matapos nilang wasakin ang mga sungay ni Otto, labis itong nanghina, lalo na ang kapangyarihan. At pasimple na lamang nila itong na-overpower nilang dalawa ni Selvi. At ang huli na lamang niyang naalala ay nung ginising siya ni General Aya. At siya naman ay nasa tabi ni Selvi. Ngunit hanggang ngayon, nasa hospital pa rin ang band niya at wala pa rin mga sinyalis na ito ay magigising. Kaya kaagad ngang nagpasalamat itong si Varian at sinabing naitala na nila ang report ni Arthur upang tapusin na kagad ang mga katanungan ng iba. Napatanong si Varian, ano ang susunod nilang pag-uusapan?
Nakagad namang sinabi ng Reyna ng Sapin ang kanilang alyansa sa mga dwarves at biglang napaslam sa table itong si King Blaine sa sobrang inis dahil dapat sana pag-uusapan nila kung paano harapin ang mga traidor. Ngunit ang kanilang ambasador na Ashura ay nasa bakasyon muna. Nadagdag pa ng Reyna na ngayon ay nakakulong si Rajas at wala si Lord Aldir. Wala nang mamumuno sa mga dwarves. At base sa naging report ni General Arthur mula sa Darv, malinaw na maraming faction ang tumutulong ngayon sa hukbo ng Alakraya. Biglang napasuggest nitong si King Alduin na papaano kung magpadala sila ng mga puwersa mula sa Sapin patungong Darv upang bantayan ang mga dwarves. Tugon ni King Blaine, ang presensya ng hukbo ng tao ay lalo lamang magpapakaba sa mga dwarves at walang mabuting may dudulot ang sapilitang pagkontrol. Habang nag-iisip ang lahat kung ano ang gagawin nila sa Kingdom of Darv, napatitig si Arthur sa mapa at biglang napatanong na wikang naisa publiko na ba ang pagkakahuli kay Rajas? Tugon ni King Blaine na, hindi, bakit? Wika ni Arthur na kung ganun, bakit hindi natin gamitin yun para pakinabangan? Kaya biglang natahimik ang lahat at ang Reyna nga dito ay napadilat nang na-realize na sobrang napakaganda ng ideyang ito. At napakomento na lamang itong si Varian na para daw siyang pinaalahanan ni Arthur na huwag itong kalabanin sa digmaan. Wika ni King Alduin na kailangan lamang nilang pilitin si Rajas na ibunyag kung paano siya nakikipag-ugnayan sa mga faction. Nadagdag pa ni King Blaine na pagkatapos magpapadala sila ng mga utos na kunwari ay galing kay Rajas. Nawika naman ni Queen Mariel na hindi lang nila mahihiwalay ang mga ito sa mga Alakrayan ngunit kahit papano makakakuha sila ng mahalagang impormasyon. Napaperpekto nga dito si Varian sa galing ng ideyang ito at ngayon may isa pa silang kailangang pagdesisyonan. Dahil sa panahon daw ng digmaan, imposibleng kilalanin ang bawat nagawang kabayanihan. However, ang pagpatay ng hindi lang isa kundi dalawang retainer at gayon din sa pag-eliminate ng isang mapanganib na traidor ay nararapat lang na tumbasan ito ng gantimpala. Kaagad nagbigay ng galang si General Aya at nagpasalamat kay Commander Varian. Ngunit ginawa daw niya ang lahat ng yon upang makatulong sa digmaang ito at hindi para sa pansariling gantimpala. At kaagad namang tinanong ni Varian itong si Arthur kung mayroon ba itong hihilingin na gantimpala. Napaisip ang ating bida na base daw sa natutunan niya sa nakaraan niyang buhay na sa mga ganitong sitwasyon mas mabuting tanggihan na lamang ang gantimpala. Ngunit biglang sinabi ni Arthur na sa totoo lang may isa siyang bagay na nais na hilingin. Kaya napangiti si Varian at gusto doon niyang pakinggan ang magiging hiling ni Arthur. Natahimik ang ating bida habang inaalala ang mga matitinding laban na halos ikamatay niya. Kaya naman sinabi niya na nais muna niyang alisin ang sarili sa larangan ng digmaan. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan ipinakitang nagsusuklay ng buhok itong si Ellie, habang si Boo naman ay mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Maya-maya may biglang sumilip sa pintuan at dahan-dahan itong bumukas. Si Arthur pala na huminto muna sa harap ng pinto at malalim na napa-inhale. Bigla niyang binago ang kanyang boses at kunwaring parang isang nakakatakot na multo. Saka sinabi na siya raw ang multo na kapatid ni Ellie at naparito daw siya para takutin ito. Nagulat naman si Ellie sa kakaibang boses ni Arthur kaya kaagad niyang inutusan ng kanyang band na atakihin ang nasa likod ng pinto. Kaya parang ang isang NFL player itong si Boo mga lods na dumiretso sa pintuan at tuluyang na knockout si Arthur. Dinilaan ni Bo ang ating bida at pangiting sinabi na good to see you buddy. Samantala napairap naman itong si Ellie at sinabing ghost pala ha, ano sa tingin mo sa akin? 5 years old para matakot? Ngunit maya-maya lang ay bigla ring tumakbo si Ellie papunta kay Arthur at mahigpit itong niyakap at napasabing welcome back brother, it's good to see you back. Pagkatapos muling lumipat ang eksena kung saan ipinagpatuloy ng konseho ang kanilang pagpupulong. Ngunit sa pagkakataong ito ay kasama na nila si Gideon. Samantalang sa labas ng kanilang silid, makikitang may mga araw na mabilis na lumilipad sa ere. Doon nga ay nagpa-practice pala si Ellie sa kanyang archery gamit ang kanyang pambihirang ability na lumikha ng araw mula sa kanyang pure na mana. Napapalakpak naman si Arthur habang pinapanood si Ellie. Humanga siya at sinabing napakagaling daw ng mga tira nito. Ngumiti naman si Ellie at may kumpiyansang sumagot, syempre naman,
At makikitang nakatayo pala si Ellie sa tiyan ni Boo habang tumitira kanina ng mga araw. Kaya dahil dito napatanong si Arthur kung kaya ba nitong tumama ng ganun ka-accurate habang gumagalaw talaga si Boo. Tugon ni Ellie na hindi pa. Pinamukha kasi sa kanya ni Ellie na sobrang dali lang, pero hanggang ngayon daw wala pa rin siyang natatamaan kahit isang beses habang tumatakbo si Boo. At hindi rin nakakatulong dahil para daw sinasadya ng mukong na Boo na pagpagin siya sa likod habang tumatakbo. Kaya parang matatawa si Arthur na ini-imagine ang sitwasyon ng dalawa. Napatanong si Arthur kung gaano ba katagal mag-practice itong si Ellie. Tugon ni Ellie na hindi niya talaga binibilang pero lumulubog na ang araw habang nagtitraining siya. Kaya siguro mga 6 o 7 oras. Kaya hindi nga makapaniwala si Arthur na araw-araw pala nagpa-practice itong si Ellie. Kaya napatanong siya na paano naman ang pag-aaral nito o pakikipaglaro sa mga kaibigan. Paliwanag ni Ellie na isang beses lang kada linggo ang klase sa Kastilyo at natatapos naman niya mga homework sa loob ng isang araw. At tungkol naman sa mga kaibigan, gusto niyang ipaalam kay Arthur na sobrang sikat niya. Tugon ni Arthur na, talaga lang ha? Wika ni Arthur na gusto niyang kausapin ng kanilang mga magulang upang payagan si Ellie na makapasok sa Magic Academy. Kaya parang na-excite itong si Ellie na napatugon, talaga? Ngunit wika ng ating bida na ipagpalagay na lamang nilang pumayag ang mga magulang nila. Gusto pa rin niyang may kasamang guard si Ellie para siguraduhin ito ay ligtas. Alam niyang nakakairita na may nakabuntot palagi, kaya hahanap siya ng taong magiging komportable si Ellie. Kaya dahil dito napayakap si Ellie kay Arthur habang paulit-ulit na nagpapasalamat sa kanyang kuya. Ngunit napailing na lamang si Arthur at sinabing, huwag ka munang masyadong umasa. Pero tila hindi yun narinig ni Ellie dahil bigla na lamang siyang napatakbo habang masayang sumisigaw, huli na ang lahat. At kailangan daw niyang magsanay ng mas mabuti kung gusto niyang talunin ang mga supladang novels na yon. Pagkatapos lumipas ang ilang araw habang naglalakad itong si Arthur sa hallway, napaisip siya na masaya daw makasama si Ellie nitong mga nakaraang araw dahil nasa ibang misyon si Tesha at nagpapagaling pa rin si Selby, kaya naging tahimik ang paligid. Subalit may biglang sumigaw sa harapan ni Arthur na sobrang niyang ikinagulat. Si Gideon pala na inis na napasabing, isa akong artificer at hindi isang economist. Biglang nakita ni Gideon si Arthur kaya kaagad niyang hinawakan ang ulo nito at sinabing, ikaw, pairam nga ng malagad-sent mong utak. Kaya sinabi ni Arthur kahit pinipis silang mukha niya na kahit nga siya, hindi rin artificer o economist. Nagkausap ang dalawa habang naglalakad. Nawika ni Gideon na dumami daw ang pag-atake sa pagitan ng backbend at ng wall. Tugon ni Arthur na, so gusto ng konseho na dagdagan ng proteksyon. Sagot ni Gideon, oo, pero mas madaling sabihin yun kaysa gawin. Wala silang sapat na resources para protektahan ng bawat mage at bawat karwaheng nasa lungsod. Kaya napatanong ang ating bida kung bakit napakahalaga ng backbend kaya ito inaatake. Maliwanag ni Gideon na ang lungsod kasi ay kasalukuyang responsable sa supply ng rasyon at paggawa ng armas ng mga sundalo. Kaya napakahalaga na makarating ang mga supply sa wall. Napaisip ang ating bida na ang wall pa rin ang pangunahing depensa laban sa hukbo ng alakraya at ng mga ligaw na beast. Ang maintenance nito at tuloy-tuloy na daloy ng supply ay isa sa pinakamataas na prioridad sa digmaang ito. Kaya sinabi ni Arthur na kung tama ang pagkakaalala niya, ang paligid nito ay karamihang patag na sakahan o malilinaw na gilid ng bundok. Kaya mahihirapan talaga ang mga karwaheng may dalang supply na hindi mapansin. Kaya naisip ng ating bida na paano kung imbis na protektahan nila ang mga karwahe, pagbutihin na lang nila ang ruta ng mga supply. Kaya napacheck nga itong si Gideon sa sobrang impress kung paano daw niluto ng utak ni Arthur ang problemang ito. Napatanong ang ating bida kung kumusta naman ang mga minahan kung saan doon sila kumukuha ng fuel para sa mga barko. Paliwanag ni Gideon na may 5 pangunahing minahan sila na kasalukuyang hinuhukay at may nadiskubrihan silang mineral na kayang gumawa ng sapat na enerhiya para paganahin ng isang buong barko. At iba daw ang properties na ito sa coal na binanggit ni Arthur, kaya iba rin ang pinangalan niya. Pero grabe, ang mineral daw na ito ay sobrang nakakahanga. Habang nagyayabang itong si Gideon, may biglang tumawag kay Arthur mula sa likuran at nagpakilala na siya si Alanis Emeria.
at personal siyang inatasan ni Commander Varian bilang bagong attendant. Kaya dahil dito, hindi mapigilan ni Gideon na mapa-heart eyes nang makita ang napakagandang elf na magiging personal attendant ni Arthur. Nagbigay ng pagalang si Alanis sa tanyag na artificer na si Gideon. Marami daw siyang narinig patungkol sa ambag nito sa digmaan. Kaya kunwaring na awkward kuno itong si Gideon na sinabing maliit na bagay lang yon. Habang si Arthur naman ay napaisip, hindi ba dapat sikreto yun? Pagkatapos sinabi ni Alanis na nandito siya upang ihatid si Arthur sa training grounds. Handa na raw ang request nito. Kaya nag-sink in sa utak ng ating bida ang kanyang sinabi sa huling meeting niya sa council na gusto niyang alisin muna ang sarili sa battlefield pagsamantala. At nagkatinginan nga mga konseho sa isa't isa na siyang napansin naman ni Varian. Sinabi ni Arthur na kahit ilang buwan lang, paliwanag niya, ang pacing ng digmaan ay mas lalong lumalala at sobrang nakakaalarma. Siya ang pinakabago at pinakabatang Lance, pero 2 beses na siyang muntik mamatay. Ayaw niyang manalo sa susunod niyang laban dahil lang sa swerte o kapabayaan ng kalaban. Kailangan niyang magsanay ngayon bago pa mawalan ng pagkakataon sa hinaharap. Kaya napakamot-kamot nga sa balbas itong si Varian na napasabing 2 buwan. 2 buwan lang ang kaya niyang ibigay. Pero kahit ganon, hindi niya may papangakong hindi tatawagin pabalik sa labanan si Arthur kung kinakailangan. At aasahan rin niya itong si Arthur na dadalo sa mga pagpupulong ng konseho. Ngunit napatanong si King Alduin kung paano magsasanay si Arthur dito sa kastilyo. Kaya sinabi ng ating bida na yan ang ikalawang bahagi ng gantimpala na hihilingin niya. Para mapabilis ang training niya, humihiling siya ng 4 na bihasang conjurer na bawat isa ay may kakaibang elemental affinity. At dito nga ipinakita ang 4 na malakas na conjurer na magiging kalaban ni Arthur sa loob ng kanyang 2 buwang pagsasanay at kabilang nga dito si Princess Kathleen Glader. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!